Hello po mga kapatid, brothers and sisters. Kumusta na po kayo lahat dyan? Welcome po sa ating God's Healing Mission para sa pagbuhat na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at tinakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit na andaang iyo'y tumatahak sa karimlan, di ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang, sa harapan ng lingkod mo ika'y may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. Pati na ang saro ko ay yung pinaapaw. Tunay na pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa akin tataglagin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Good morning, good afternoon, or good evening. San man sulok kayo ng mundo na nararating ng vlog na to. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers sa buong mundo. Lalong-lalo na po sa mga kapatid ko, sina Ate Rose, Ate Pines, Ate Leng, Ate Annie. Ayan. Ate Baby, Ate Lita, ayan, mga pamangking ko yan, Happy Mother's Day, kina Michelle, kina Annabelle, at sa lahat-lahat po ng mga pamangking ko na may asawa, sa mga mothers, lahat po, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Welcome po sa ating God's Healing Mission. Lagi ko po sinasabi, please don't forget to like, i-share nyo po ito. Ito po ay blessings para sa mga tao. At mag-subscribe po kayo para maging updated kayo. Click the bell button, no? Para lahat po ng mga bagong vlog natin, paganda ng paganda yung mga vlog natin sa mga susunod na linggo. At sana lagi kayong updated. Don't forget to subscribe. Ayan. God's Healing Mission channel. Ano pa po ang purpose natin dito? To heal, to protect, and to save people. I-share mo to para maraming matuto, magbago, at maligtas. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Muli, ito po yung lingkod, si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender. Ayan, ngayon po pagtatanggol naman ang topic natin sa pananampalatayang Katoliko. Ayan, ito po yung mga isa sa mga pinakamatinding tinutuligsan ng ating mga mahal na ibang sekta. Ayan, yung mga miyembro nila talagang laging po isa po ito sa mga very controversial, no? At hindi ko maintindihan bakit hindi nila makuha ang ibig sabihin nito. Ang tanong, topic number 66, ano po yung mga tuligsa nila ng mga ibang sekta? Ito po ay walang personalan. Tandaan po natin ito po ay pagtatanggol lamang, pagtatanggol sa mga maling paratang ng ibang sekta. Amen? Anong topic natin ngayon? Ang topic natin is topic number 66, no? Ang title ng topic, tama naman, no? Sabi, kung may Diyos na, or, di ba, Diyos ay sapat na, bakit daw tayo dadaan pa kay Mama Mary at mga santo? Tama, no? Hello? Amen ba? Ang Diyos ay sapat na. Kayong mga Katoliko, ang dami yung mga santo, dumadaan pa kayo kay Maria. Hello? Meron po ko narinig ng mga ngaral, talagang kung pag nangaral yan, kilalang-kilala nyo sa Pilipinas po, sikat na sikat, no? Pag nangaral siya, pasigaw ng pasigaw, nagmumura pa. Hello? Tapos, lagi niyang binabanggit yan, Maria daw, Maria. Wala naman daw palakasan sa Diyos. Bakit daw kailangan pandumaan sa mga santo at mga banal? Nako, delikado po yan. Hello? Delikado yan. Yan, halimbawa, tinanong naman kayo, Katoliko po kayo, tinanong po kayo, bakit ka dumadaan pa sa mga santos kay Mama Mary? Di ba ang Diyos ay sapat na? Tama, no? Well, tanungin nyo rin sila. Ganun po ba? Sapat po ba pala ang Diyos? Ang tanong, bakit kapag may sakit, may karamdaman itong miyembro nila, ang sasabihin nila, Pastor, Brother, ipagdasal mo kami. Amen? Tama po ba yon?
So yung kahit common sense na lang, hindi na po wisdom eh. Kahit po sila, pagka may sakit, may karamdaman, Pastor, i-pray over mo ko, ipagdasal mo ko. Sabi naman ni Pastor, sige, ipe-pray over kita. Tanong, pwede naman sabihin niya, okay, dumiretso ka naman sa Diyos. Pwede na yun, dumiretso ka na lang. Amen ba? So nagkakakontra-kontrahan na po yung aral. Doon nagkakaproblema eh. Bakit? Yan ang tinatawag na kulang pa sa pag-aaral, kulang pa sa theology, catechism. Ito po ang maglilid kasi sa'yo, ang theologist maglilid sa'yo, at catechism, kung paano ba interpretin ang Biblia. Amen ba? So nandito lahat po yun, no? Kaya nga po ang makaparian natin umaabot ng ilang taon. Bakit? Mga theologians, Bible scholar po ang dapat magturo. Bawal ang self-interpretation. Amen ba? So nangyayari, magbabasa sila ng Biblia. Saan ba po ba ang basihan nila? Ayan, ready na po ba kayo? Basihan nila. John chapter 14 verse 6. Ang sabi po nila, ba't ka daw dumadaan pa sa kay Mama Mary at kay sa Santo? Ito po sabi nila, Juan 14:6. Ano po sinasabi nila rito? Malinaw na sinasabi nila, bakit pa daw tayo dadaan? Ang sabi naman ni Jesus, malinaw daw nga. Ito nga naman, tama, no? Pakinggan niyo po ito. Sabi rito ni Jesus mismo, sumagot si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Ito po kilalang, alam na natin tong talatang to. Juan chapter 14 verse 6. Ano sabi niya? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito lagi nila sinasabi at may mga iba pang talata. Ang Diyos, si Jesus ang tagapamagitan. Bakit ka pa daw dadaan kay Mama Mary at sa mga santo? Hello? Tama ba yon? Yes, tama po yan. Nasa Biblia, dadaan si Jesus ang tagapamagitan. Tama. Ang tanong, may iba pang mga turo ba? Ang kapal po ng Biblia. Amen? Mayroon pa bang ibang mga turo na pwede kang dumaan sa mga banal na mismo ang Diyos na nagsabi? Yes. Ngayon, ayan, malalaman natin. Mas maganda i-share mo to sa mga ibang sekta. Kung ibang sekta ka man, brothers and sisters, mahal ka ng Diyos. Makinig ka po. Ito po yung paliwanag ng mga Catholic defenders, Catholic Church defenders, paliwanag kung bakit po kami dumadaan kay Mama Mary at sa mga santo. Amen? Una, ayan. Tandaan mo kapatid, ano ba si Mama Mary? Tao? Yes, sabi nila tao lang yan. Mahalaga ba ang question? Mahalaga ba ang tao? Umpisahan natin dun sa tao na sinasabing huwag ka nang dadaan sa tao, didiretso ka sa Diyos. Umpisahan natin, dadaan ka sa tao. Sino ba yung tao? Mahalaga? Basa, Genesis chapter 1 verse 26. Napakaganda po nito pag nilayan. Ngayon kayong mga Katoliko na hindi nyo po alam, ngayon po malalaman nyo na ang sagot. Bakit tayo dumadaan? Biblical ba yan? Sabi ng mga ibang sekta, hindi. Patutunayan natin, ito po ay nasa Biblia. Una, ano ba yung tao? Nung nilalang ng Diyos, titingnan natin from Old to New Testament hanggang sa Book of Revelation. So kailangan po, ito po ay turo ng simbahan at turo ng Biblia. Hindi po ako magtuturo dito ng galing sa sarili ko lamang. Amen? Gagawin natin biblical. Patutunayan ko po sa iyo kung ibang sekta ka man. Mayroon po basihan ang mga turo ng Katoliko na pwedeng dumaan sa mga banal. Ano ang tao? Ano sabi ng paglalang sa tao? Ito maliwanag po rito. Pagkatapos likahin ang lahat at sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, ang salita ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26. Old Testament pa lang eh. Sino daw yung tao? Ang tao po ay kalarawan ng Diyos. Pag kalarawan ka ng Diyos, mahalaga ka o hindi? Mahalaga ka eh. Ano pa ba ang tao?
Old Testament, New Testament tayo. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Tingnan natin, sino ba itong tao? Ikaw, ako, sino ba tayo? Tao lang ba? Basta-basta? 1 Corinthians, unang Korinto chapter 3, verse 16, 17. Napakaliwanag sabi ni San Pablo rito. Ano daw tayo? Sabi ni San Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu, ang salita ng Diyos? Malinaw po ba? Yung tao, una, kalarawan. Pangalawa, New Testament, malinaw, ikaw, ako, templo po pala tayo ng Diyos. Mahalaga o hindi? Mahalaga yung tao. So, doon natin muna titingnan. Brothers and sisters, makinig po kayo sa mga Katoliko at sa mga iba pang sekta. Ayan po ang explanation dito. Umpisa pa lang yan. Ano ba yung tao? Ngayon, bakit pa dumadaan kay Mama Mary? Umpisa natin kay Mama Mary pa lang eh. Tanong, ang Diyos ba dumaan kay Mama Mary o hindi? Dumaan. Unang-unang dumaan po. Unang-unang dumaan sa tao na banal, ang Diyos. Amen ba? Dumaan ba siya o hindi? Anong nangyari? Sino ba si Jesus? John 3:16, ano sabi? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Binigay niya sa lupa. Kanino niya pinadaan? Sa taong banal o hindi? Sa tao. Dumaan o hindi? Lucas chapter 1 verse 30 to 31. Ayan. Ayan ha. Ang Diyos mismo dumaan, kapatid. So yung tanong nyo ibang sekta, kapatid, bakit kami dumadaan? Ang Diyos dumaan kay Mama Mary na sinasabi yung Maria lang. Hello? Na parang walang kwenta, tao lang daw. Kung sa Diyos mahalaga ang tao na si Mama Mary, tapos sino tayo para hindi natin siya bigyan ng halaga? Amen? Malinaw. Ano sabi rito? Anghel nga eh. Ano sabi rito ng anghel sa kanya? Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging mong Jesus, ang salita ng Diyos. Sino si Jesus? Diyos. Tanong, dumaan ang Diyos? Pwede naman sa kapangyarihan ng Diyos, hindi na kailangan dumaan kay Mama Mary, di ba? Amen ba? Pwede naman eh. Wag nang dadaan, wag magic na lang siya sa kapangyarihan niya. Wag na akong dadaan sa iyo. Sige. Lilitaw si Jesus. Pwede. Pero anong ginawa po niya? Dumaan siya sa taong banal. Amen? Palakpakan natin si Lord. Susunod na tanong naman. Malakas ba si Mama Mary kay Jesus? Yes. Bakit kailangan mong dadaan kay Mama Mary? Malakas ba siya? Patunayan. Patutunayan natin malakas siya. John chapter 2 verse 1 to 4. Juan 2. Ayan, tingnan natin dito 1, 2. Ayan. Naalala niyo po ba yung wedding at Cana? Kasalan? Lumapit si Mama Mary. Hindi pa panahon ni Jesus. Maliwanag po rito. John chapter 2 verse 1 to 4. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Ina ni Jesus Sino yon? Si Mama Mary. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Ayan, kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo kong pangunahan, ginang. Sabi ni Jesus yan, huwag mo akong pangunahan, ginang. Nandun yung authority ni Jesus bilang Diyos. Tinawag niya lang ginang nga si Mama Mary. Because He's God during that time, talagang alam niya. Pero, ano sabi rito ni Jesus? Hindi pa ito ang panahon ko. Ang sabi ni Jesus, hindi pa panahon magmilagro. Tanong, sumunod si Jesus?
sumunod. At ginawa niyang alak ang tubig. Palakpakan natin si Lord. Malakas o hindi? Biblical ba ang basis natin na pwede kang dumaan sa ina? Mother's Day? Kaya lahat ng mga may katungkulan dyan, kung kilala mo ang nanay, may kailangan ka sa mayor, may kailangan ka sa presidente, pwede kang dumaan sa nanay o hindi? Pwede po eh. Bakit ang mga ibang sekta, ginaganon na lang yung mga aral ng Katolikong hindi daw pwede? Nasa Biblia o wala? Nasa Biblia po eh. Unang-unang, ayan God to Mama Mary. Mama Mary to God, Jesus. May dumaan o hindi? Dumaan. Malinaw po ba? Palakpakan natin si Lord. Ngayon, God to Mama Mary tao, Mama Mary to God, to Jesus. Tingnan naman natin, ordinaryong tao during that time on the Bible. Ordinaryong tao, Old Testament pa lang May binanggit ba ang Diyos na dadaan ka muna sa banal? Tao sa tao po to Tao at isang taong banal. Job, ayan pakinggan nyo to, chapter 42, verse 7 to 8. Baka ngayon nilang marinig mga kababayan namin dyan sa Pilipinas, sa mansulok kayo ng mundo na nararating. Baka ngayon nyo lang marinig to, mga kapatid. Job 42. Pakinggan nyo po ito kung ano yung nangyari. 7 to 8, malinaw. Ang Diyos ang nagsabi, pagkasabi nito kay Job, sino po yun? Si Eliphaz, sabi niya, ang hinarap naman ni Yahweh. Sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon, ito, sabi po ng Diyos mismo kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, isama ninyo si Job, at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog, at kayo'y ipanalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin sa inyong kamangmangan, ang salita ng Diyos. Diyos ang nagsabi, idaan mo ang panalangin mo kay Job. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Old Testament po, ang Diyos na nagsabi, dumaan ka kay Job. Sino ba si Job? Matuwid ba? Yes. Banal ba? Yes. Old Testament pa lang po yan Ang Diyos nagsabi, pwede kang dumaan. Di sana, sinabi na lang ni Lord God, sabi, oy, pag nanalangin ka, diretso na lang sa akin Amen ba? No. Ano sabi niya? Dumaan ka kay Job para ipanalangin ka niya. Ang Diyos pala mismo nagsabi, Old Testament pa lang Bakit ba? Old Testament uli. Kawikaan chapter 15. Lilinawin natin Ito, maganda explanation dito. 15:29. Kawikaan chapter 15 verse 29. Malinaw po ang paliwanag dito. Napakalinaw. Ano sabi rito? Sa Kawikaan. Pinakikinggan ng Diyos ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan na masama ay hindi dinirinig. Ang salita ng Diyos. Malinaw po ba? Kasi kaya pinadadaan kay Job, si Job ay matuwid. Bakit? Kawikaan chapter 15:29, kasi ang matuwid o banal na tao, pinakikinggan pala ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Malinaw po ba yon? Old Testament pa lang yun New Testament naman, may basihan pa ba tayo na dapat kang dumaan kay Mama Mary o sa mga santo? May basihan ba? Tao sa tao yan mga buhay. Ano sabi? Hebreo 1:1, ang Diyos nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, kay Jesus at sa mga apostol. Si Jesus sa mga apostol. May binabanggit ba na kailangan ka lumapit dan sa mga elders o mga bishop ng simbahan para ipanalangin kayo? Santiago chapter 5 verse 13, apostol mismo ni Lord Jesus. Dumaan kayo, sabi niya. Basa, Hindi niya sinabing, sandali lang, diretso sa Diyos Walang ganon kapatid. Ano sabi rito? Mismo si Santiago, apostol, ano sabi niya?
Santiago chapter 5 verse 13 muna tayo. May tiisin ba ang sino man sa inyo? Ayan, may problema ka ba daw? Manalangin ka? Pwede. May nagagalak? Umawit siya sa papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Pakinggan niyo po ito Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia or bishop to, mga pare, upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon, ang salita ng Diyos. May sinabi si Santiago lumapit, tao sa tao, mayroon po Old Testament, sabi ng Diyos, lumapit ka kay Job at marami pang verse sa Bible yan. Moises, Abraham, lahat po yan, Prophet David, lahat po yan, nagdadasal sila para sa tao. Tao sa tao Nasa Biblia, wala. New Testament, malinaw po. Lutos-utos mismo ni Santiago, apostol ni Jesus. Lumapit kayo para ipanalangin kayo. Nasa Biblia po. Amen. Bakit kaya? Old Testament dahil matuwid daw si Job. Dito ba may binanggit din ng matuwid din? Ibaba natin New Testament na po tayo. May binanggit ba? From Old, New Testament. Santiago, dun pa rin, chapter 5 pa rin, verse 13. Sa 16, ibaba natin. Bakit kaya pinalalapit ni Santiago, Apostol Santiago, ang mga may sakit? Pag may sakit ka, pumunta ka sa mga elder. Kaya pala, Pastor, ipanalangin mo kami. Hello? May sinasabi ba rito? Sabi rito, kaya ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ipanalangin ang isa't isa para gumaling. Pray to each other. Hindi niya sinabing direct to God lang. Amen ba? Napakalinaw. At ano pa sabi rito? Bakit? Kasi malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? Old Testament, matuwid, diniringgin pala ng Diyos. New Testament, Apostol Santiago, sinabi niya mismo, ang matuwid ay malaki ang nagagawa ng kanyang panalangin. So, nasa Biblia, wala. Nasa Biblia. Mayroon nga po sitwasyon dito Humingi talaga ng panalangin. Sabi ni Apostol Pedro, doon kay Simon, yung isang salamangkero, magsisi ka na Mayroon bang sitwasyon na tao sa tao, humingi ng panalangin, imbis na dumiretso sa Diyos? Mayroon. Gawa chapter 8, verse 22-25. Basahin po natin. Sabi ko nga, i-share mo to kapatid para maliwanagan ng mga tao. Kayo naman ibang sekta, please. Mag-aral po tayo, mag-aral pa tayo na mag-aral para malaman natin, hindi lang isang verse kayo magbase. Maliligaw po yung mga miyembro nyo, delikado. Tandaan mo, mga aral ng Katoliko nasa Biblia. Word for word, sabi po rito, napakaganda na sinabi ni Simon dito. Sinabi na nga ni Apostol Pedro sabi ng manalangin, sabi rito, dito po sa Gawa chapter 8, 22-25. Sabi rito, pagsisiyan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon. Ayan direct daw so God. Na naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin. Sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Kinakausap niyo po isang ordinaryong taong si Simon, makasalanan, inggitero. Ano sabi ni Simon? Malinaw po ito, word for word Idalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ko sapitin ng alinman sa mga sinabi ninyo, ang salita ng Diyos. Nag-request si Simon, ipanalangin mo ko, Apostol Pedro. Ano sabi ni Apostol Pedro? Sinabi ba niyang, wag, dumiretso ka sa Diyos? Amen? Ipinanalangin? Hindi. Yes, humingi ng panalangin sa banal. Bakit? Malinaw po. From Old Testament, biblical po tayo hanggang New Testament. Iba ang panalangin ng matuwid. Bakit? Dinirinig ng Diyos, kapatid. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? Ngayon, may isang last question. Ito, very controversial.
May magtatanong naman sa iyo, brothers and sisters, alam ko mga ibang sekta, ito po yung tanong nyo. Naririnig ba tayo ngayon? Magdasal ka kay Mama Mary kung talagang nasa langit sila. May utos ba na magdasal ka? Patay na sila. Ayan. Dito naman tayo sa buhay at nananalangin tayong pray for us sa mga patay. Mayroon ba sa Biblia nun? Ayan New Testament tayo. Mayroon bang binabanggit ang Biblia na lumapit ka sa santo, sa banal, pray for me? Biblical ba yan? Yes, mayroon po. Eto, basa. Old New Testament na tayo, Hebreo chapter 12, verse 23. Sabi nga sa inyo, marami po kayong matututunan dito. Mga aral katoliko, biblical, patutunayan ko po sa inyo. May binanggit ba mga apostol? Yes, utos nga yan Ano sabi rito? Yung mga nasa langit na, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay. Sino daw yon? Sila'y nakatala sa langit na. Lumapit kayo sa Diyos. Ayan pwede lumapit sa Diyos. Lumapit sa Diyos na hukom ng lahat. At sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na. Ulitin ko po Eto, lumapit kayo sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila na Diyos, ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Utos po ng Biblia yon, baka hindi nyo nabasa mga kapatid, brothers and sisters. Utos yan ng mga apostol, lumapit kayo yung sa mga espiritu, mga banal. So, kaya pala yung mga banal, mga santo, mga saint, pray for us. Lumalapit tayo sa kanila o hindi? Lumalapit. Tanong uli, last question. Dinirinig ba ito bang mga santong nasa langit nananalangin? Mga kaluluwa lang yun Naririnig ba tayo? Sila ba'y nananalangin? Yes. Kaya sabi ko, i-share mo to kapatid, marami kayong matututunan. Revelation, Pahayag chapter 5 verse 8. Biruin mo, nakita nyo po ang sequence natin. Summarize lang po to, pero marami pang verse. Sinasummarize lang natin. Kinukuha natin yung mga mahalaga kapatid. Amen? Old Testament, nakita nyo po, narinig nyo, ang Diyos mismo ang nagsabi, lumapit kayo sa mga banal. New Testament, maliwanag. Revelation tayo, pahayag. May binabanggit ba? Nananalangin ba yung nasa langit na? Nakita ni San Juan? Yes. Pahayag chapter 5 verse 8. Malinaw po ang sabi ni San Juan dito. Ano sabi ni San Juan? Nakita niya. Ito po yung mga banal na nasa langit Ano po sabi niya rito? Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. Ito po yung mga banal na sa langit na. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Word for word nananalangin po ang mga banal na sa langit. Ano sabi rito? Ulitin ko. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan, ang tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nananalangin pala, word for word. Pahayag chapter 5 verse 8. Yung mga banal sa langit, nananalangin din pala. Amen. Marami pa pong verse yan na naririnig nila ang panalangin natin. Bakit? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kahit mamatay man ang kaluluwa mo, kung banal ka, kung mamatay man ang katawan lupa mo, kung mamatay ka, hindi mamamatay ang kaluluwa mo. Didiretso sa langit yan, kapatid. Ayon po sa Biblia, hindi po ayon lang sa sarili ko. Amen! Palakpakan natin si Lord. Malinaw po ba sequence natin, kapatid? Napakaganda, no? Paliwanag. Bakit? Ano sagot? Kung ang Diyos ay sapat,
Bakit tayo dumaraan? Kasi ang Diyos mismo dumaan sa tao. Ang Diyos mismo nagsabing dumaan ka sa mga banal. Ang mga apostol mismo, apostol ng Diyos anak na si Jesus. Apostol Santiago, Apostol Pablo, Pedro, sila mismo nagsabing, lumapit kayo sa mga banal. So, ano ibig sabihin doon? Yes, pwede kang dumiretso, pero pwede ka ring lumapit sa banal. Kaya siguro hindi pa dinirinig ng panalangin mo, kapatid. Amen? So, baka may kulang ka pa. Lumapit ka sa mga banal, kagaya ni Mama Mary at mga banal na nasa langit niya. Baka ngayon, dahil sa paglapit mo sa kanila, baka dinggin na ang iyong mga panalangin. Amen? Palakpakan natin si Lord. May natutunan. Tandaan mo, kapatid, ha? Ito nga lagi ko sinasabi, ha? Tandaan niyo po, ang tunay ang Roman Catholic Church, ang tunay at totoong aral at ang mga aral namin ay nasa Biblia. At kung Katoliko ka man, kapatid, ha? Brothers and sisters, listen to this. Kung Katoliko ka man, huwag kang magtanong sa kalaban ng Katoliko. Amen? Maninigaw ka, kapatid. Kung Katoliko ka, magtanong ka sa kapwa Katoliko. Amen? Palakpakan natin si Lord. Dumako na po tayo sa healing prayer. Tandaan nyo, kapatid, pwede kang humingi ng panalangin sa mga banal. Dahil ito ay biblical. Sana marami po kayong natutunan. Pumunta na po tayo sa healing prayer na talagang ang Diyos totoo. Pwede kang dumiretso. Subukan natin ngayon. Pero kailangan, sabi nga, dinidinig niya ang panalangin ng matuwid. Kailangan natin maging matuwid. Pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Ipikit mo yung mga mata, mga kapatid, brothers and sisters. Malinaw po yan from Old to New Testament. Kapag ikaw ay matuwid na, nakapagsisi, naging banal ka na, dinididig ng Diyos ang taong matuwid. Malinaw po yan, kapatid. Biblical po tayo. Ngayon, alam nyo na ang gagawin nyo. Gusto nyo pakinggan kayo ng Diyos. Maging matuwid kayo. Magpakabanal, maglingkod na. Lord, nandito po ang aming mga kapatid. Humingi ng awat hambag sa iyo, patawarin mo kami. Alam po namin na marami kami. Hindi kami karapat-dapat sa iyo. Ngunit alam namin sa awat, tulong mo, nilinisin mo kami. Pinagsisisihan na po namin ang aming makasalanan, Lord God. Patawarin mo kami, nagkasala kami sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aming mga pagkukulang, O Lord God, patawarin mo kami. Gusto namin maligtas. Maligtas sa COVID-19, maligtas sa dagat-dagatang apoy. Handa po namin tuwid ang aming mga landas dahil hindi mo dinirinig ang masamang panalangin ng mga masasamang tao. Patawarin mo po kami, Lord, dahil kami naging masamang tao. Ituwid mo kami, gawin mo kaming matuwid at banal para dinggin mo ang aming mga panalangin. Lord, patawad, linisin mo ang aming puso at kaluluwa ngayong oras na ito para maging karapat-dapat kami sa mga biyaya mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ngayon, napakalinaw po nasa Biblia. Kung matuwid ako sa harap ng Diyos, ipapanalangin ko po kayo ngayong oras na to. Lahat po ng mga may karamdaman, may kahilingan, ang kanang kamay mo ilagay mo sa ulong kaliwang kamay sa may karamdaman. Ipikit mo yung mga mata. Kapatid, papanalangin ko kayo. Sabi nga sa Biblia, ang panalangin ng matuwid ay dinirinig ng Diyos. Totoo po, at sinabi niya 2-3 nagtitipon sa kanyang pangalan. Pag pinag-uusapan natin siya, si Jesus ay nandito. Lord God, nandito po ang aming mga kapatid. I-bless mo po sila. I-pray over mo sila. Gamitin mo ang iyong lingkod. Panginoon, ay hinihiling sila ngayon para sa kanilang kamag-anak, mga kapatid, mga magulang. Iligtas mo sila sa kapahamakan. Bigyan ng mahabang buhay. Buhay na walang hanggan.
Lalo lang aming kapatid na to, linisin mo ang kanyang puso at kaluluwa ngayong oras na to. Para siya ay maging matuwid. Para pakinggan mo ang kanyang dalangin, O Lord God. Gusto naming maligtas ang aming buong pamilya. Sa COVID-19 na yan, sa pandemya, sa gutom, O Lord God, iligtas mo kami lahat. May karamdaman siya ngayon, may iniindas siyang karamdaman ngayong oras na to, O Lord. Napakalinaw po kami nananalig nananampalataya sa sinasabi mo. Napanalangin na matuwid ay diniringgin mo. Lord, pinanalangin po ako sa kanila ngayong oras na to. Pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman. Physical man, material blessings, ibibigay mo ngayong oras na to. Dinadalangin ko po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kung may nadama kang para malamig, mainit. Totoo po, may Diyos na gagabay sa atin. Ngayon, itaas mo kamay mo, kapatid. Pasalamatan natin ng Diyos at nakarinig tayo ngayon ng mga aral katoliko na totoo pala. Pwede tayong dumaan kay Mama Mary. Pwede tayong humingi ng panalangin sa mga santo dahil nasa Biblia pala ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pasalamat ka, kapatid. Pasalamat tayo sa mga karunungan na binigay sa atin. Pasalamat tayo, nakapagbalik loob tayo. Ang dami nang namatay, hindi nakapagbalik loob. Thank you, Lord. Buhay pa kami. Thank you, Lord. Nakapagbalik loob kami. Salamat po sa buhay, sa kalakasan. Salamat po sa paggabay, sa protection mo. Salamat sa trabaho, sa pagkain, sa tinitirahan namin. Ang dami namin dapat ipasalamat sa iyo. Lalong-lalo na po, maraming salamat sa mga salita mo na nagbibigay buhay sa aming lahat. And now, let the weak say we are strong now. Malakas ka na, kapatid, malakas na tayong lahat dahil sa salita ng Diyos. We are blessed by God. The power of the Word of God. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Maniwala ka, kapatid. Totoo. Tutulungan tayo ng mga banal sa langit. Maniwala po kayo. Humingi tayo ng tulong sa mga banal sa langit. Naririnig nila tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Please, kaya sabi ko kung na-bless ka, don't forget to like and share. No, huwag niyong kalilimutan. At tatandaan po natin, ang tunay na kaligayahan, tunay na kaligtasan, nasa pagsisisi, kabanalan, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, at sa buo mong pamilya. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Don't forget to subscribe and click the bell button. At kung mayroon pa ba kayong comments and suggestions, i-type nyo lang po yun kung ano ang topic na isusunod natin. Pero abangan nyo, marami pang magagandang topic na kasunod nito. Amen? God bless us all. See you next vlog.